Magandang umaga po sa ating lahat. Mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon, mga ginigiliw. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito, mga kapatid, mga minamahal ng Panginoon, ay ano nga ba ang tunay na relihiyon, mga ginigiliw? Marami mga kapatid ang nakaangkla, mga kapatid, ang kanilang pananampalataya sa relihiyon, sa kanilang relihiyon, mga kapatid. Ito ang kanilang basehan, mga ginigiliw, ng kanilang pananampalataya. Ito ang basehan ng kanilang kaligtasan, mga ginigiliw. Pero ang masasabi ko po sa inyo bilang pinapananahan ng banal na Espiritu, being led by the Spirit, katulad ng sinasabi ng salita ng Panginoon, mga kapatid, no? Kahit pasukan mo pa ang lahat ng relihiyon, wala ka pa ring kaligtasan hanggat hindi mo tatanggapin ang totoo at tunay na relihiyon. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kahit pasukan mo pa ang lahat ng relihiyon, hindi ka pa rin maliligtas hanggat hindi mo tatanggapin ang ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay, mga ginigiliw, sapagkat siya lamang ang totoo at tunay na relihiyon, mga ginigiliw. Katulad po ng sinasabi niya po dito sa Corinthians, no? Sa Timothy, sa 1 Timothy 15, 14, 15, 16. Hindi maikakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. Sabi niya po dito, mga ginigiliw. Siya'y nahayag sa anyong tao. Siya ay nagkatawang tao. Siya ay nahayag sa anyong tao, mga ginigiliw. Pinatunayang matuwid ng Espiritu. Yung Espiritu na sinasabi dito ay walang iba kundi ang Espiritu ng Diyos, mga ginigiliw. At nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, pinaniwalaan sa sanlibutan at itinaas sa kalwalhatian. Sino nga ba yung binabanggit dito, mga kapatid, na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon, na ipinapangaral sa sanlibutan, sa buong mundo, sa mga bansa, at itinataas sa kalwalhatian? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Siya ang binabanggit dito na mahiwagang relihiyon ng tao. Kahit hindi ka magkakaroon ng tapat, totoong relihiyon hanggat hindi mo tinatanggap ang ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay, sapagkat si Kristo ang tunay na relihiyon, mga ginigiliw. Pangalawa, ano nga ba ang ibig sabihin pa yung relihiyon, mga ginigiliw? Alam nyo, ang relihiyon, tunay at tapat na relihiyon na sinasabi ng salita ng Panginoon, ito po ay matatagpuan po sa Santiago 1:27, James 1:27. Sabi niya po dito, mga ginigiliw, ang relihiyon na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito: pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan, at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Hindi niya sinabi dito, mga ginigiliw, ng tunay at tapat na relihiyon ay yung relihiyon na kinakasaniban mo, mga ginigiliw. Kundi ang sinasabi niya dito, yung pangalawa, na ang totoo at tapat, dalisay na relihiyon ay ang pagtulong sa mahihirap, mga byuda,
yung mga taong walang makain, mga ginigiliw. Yung pagmamahal po natin sa ating kapwa, mga ginigiliw. Pag-iingat sa sarili upang wag mahawaan ng kasamaan ng mundong ito, mamuhay ng katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya po natin sa ating Panginoong Kristo. Pag ginagawa niyo po ito, pag ginagawa po natin ang pagtulong sa mga taong ito, sa mga ulilang ito, sa mga biyudang ito, sa mga taong walang makain, kung meron po tayong habag at awa, pagmamahal sa kanila, mga ginigiliw, tayo po ang tunay na relihiyon. Ikaw ang tunay na relihiyon dahil sumasampalataya ka sa ating Panginoong Hesukristo. Tinatanggap mo siya bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. Kaya't hindi po basehan ang dami ng tao na kinakasaniban mo sa isang relihiyon upang kayo ay maligtas. Hindi po yon ang basehan ng Diyos. Ang basehan po ng Diyos, katulad ng sinasabi niya, kung merong isa o dalawa o tatlong nagkakatipon, sabi niya po mga ginigiliw, 2 or 3 persons gathered in my name, I am in the midst of them. Sabi niya po sa Mateo 18:20, kung may 2 o 3 nagkakatipon na tao na pinag-uusapan ako, nandun na ako sa kanilang kalagitnaan. Wala po ang Diyos sa kalagitnaan ng 1,000 tao. Sa 100 na tao, 20 tao, 10 tao. Nasa kalagitnaan siya ng 2 o 3 nagkakatipon na ang pinag-uusapan ay walang iba kundi ang salita ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Mga ginigiliw, hindi po yung relihiyon, mga ginigiliw, hindi po dapat ito ang ating pundasyon ng ating kaligtasan, kundi ang pundasyon lamang ng ating kaligtasan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, na siya ang salita na nagkatawang tao, katulad ng sinasabi niya po sa John 1:1, in the beginning there was a word, and the word was with God, and the word was God. Siya ang salita na nagkatawang tao. Siya ang Espiritu ng Diyos na nagkatawang tao, mga ginigiliw. So yun po yung kahulugan ng relihiyon. 2 kahulugan ng relihiyon. Inuulit ko po, ang unang kahulugan, yung pinakadakilang relihiyon natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Katulad ng sinasabi niya sa 1 Timothy 14:15 and 16. At yung pangalawa na sinasabi niya, yung tunay, tapat, dalisay na relihiyon ay yung pagtulong sa mga balo, sa mga mahihirap, sa mga ulila, yung pagkakaroon po natin ng habag at awa, pagmamahal sa mga taong ito na walang makain, walang tirahan, mga ginigiliw. Kapag minahal po natin ng mga taong ito, mga ginigiliw, tayo ang tunay na relihiyon. Tayo ang tunay na relihiyon dahil sumasampalataya tayo sa nag-iisang relihiyon. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po. I hope you are being inspired sa mga salita ng Panginoon. I hope you are being encouraged, mga ginigilaw, para malaman po natin ang katotohanan patungkol po sa relihiyon, mga ginigiliw. Tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa salitang ito na ipinagkaloob niyo po sa amin sa umagang ito, Panginoon. Pagpalain niyo po ang mga salitang ito, Panginoon, upang sa ganoon ay maging pagpapala po sa amin, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon Lord God, Heavenly Father. Salamat dahil nakilala po namin ang totoo, ang tunay at tapat na relihiyon.
Walang iba kundi ang aming Panginoong Jesucristo nung tinanggap po namin siya bilang Diyos at tagapagligtas ng aming buhay. At pangalawa, Panginoon, yung tunay, tapat, dalisay, malinis na relihiyon ay walang iba kundi yung pagtulong sa mga walang makain, Panginoon, walang damit, pagkakaroon ng habag, awa at pagmamahal sa mga taong ito, sa mga ulila, Panginoon, at pagkakaroon ng malinis na pamumuhay, may kapayapaan sa pamilya. Ito po ang itinuturo niyo po, Panginoon, na dalawang klase ng relihiyon, tunay, tapat, dalisay na relihiyon, Panginoon, sa aming pamumuhay, Panginoon. Salamat po. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa ng mga patuloy na tumatangkilik at nakikinig ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat po. Tinatas po namin ang iyong pangalan sa oras na ito. In Jesus' mighty name. Amen. God bless everyone. God bless everyone.